serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, Kamara suportado ang pagbibigay amnestiya sa mga dating rebelde. Sa ambush interview, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na suportado ng Kamara ang hakbang ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bilang bahagi ng prosesong pangkapayapaan ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Aaksyonan agad ng Kamara ang pagratipika sa kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbibigay ng amnestiya sa dating mga miyembro ng iba't ibang rebeldeng grupo. Sa ambush interview kay Speaker Martin Romualdez, sinabi nito na suportado ng Kamara ang hakbang ng Pangulo na bahagi ng peace process ng bansa. Katunayan sa naging mga foreign trip anya ni PBBM, kinikilala ng mga bansa ang matagumpay na usaping pangkapayapaan ng Pilipinas. Kailangan ng concurrence ng Kongreso sa naturang mga kautusan upang formal na maipatupad ang pagbibigay amnestiya. Ani Romualdez, makakaasa ang ehekutibo na agad ito diringgin ng Kamara lalo ngayon nalalapit ang Kapaskuhan. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Pinuri ng Moro National Liberation Front o MNLF si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagbibigay ng amnestiya sa mga miyembro nito na nais nang bumalik sa ilalim ng batas. Ayon kay Office of Deputy Speaker Ustads Abdul Karim Tan Miswari, isang matapang na hakbang ang ginawa ni Pangulong Marcos. Anya, nagpapatunay ito na tapat ang Pangulo sa kanyang pangako na pagkakaisa, kapayapaan at pagkakabati-bati sa bansa. Sinabi ni Miswari na sa pagbibigay ng amnestiya, kinilala ng Pangulo na madadaan sa negosasyon ang pagresolba sa mga kumakalaban sa gobyerno. Ayon kay Miswari, isang pagkakataon ito para sa mga miyembro ng MNLF na mag-ambag sa ikatataguyod ng bayan.
Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Philippines-Australia Joint Maritime Cooperative Activity matagumpay na nagtapos. Kaugnay nito, sinabi ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na magpapatuloy ang mga joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang mga kaalyadong bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Matagumpay na nagtapos ang Joint Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force kahapon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., nakamit ang lahat ng layunin ng pagsasanay na walang naitalangan toward incident. Ang 3 araw na ehersisyo sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa ay nilaukan ng BRP Gregorio del Pilar at BRP Davao del Sur ng Philippine Navy at Royal Australian Navy Frigate HMAS Toowoomba. Kasama din ang A-29B Super Tucano at N-22 Nomad ng Philippine Air Force, BN-12A aircraft ng Philippine Navy at Royal Australian Air Force P-8A Maritime Surveillance Aircraft. Sinabi ni General Bronner na magpapatuloy ang mga joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang mga kaalyadong bansa. Mayroon din niyang mga iba pang bansa na nagpahayag ng pagnanais na makilahok sa kalintulad na aktibidad sa hinaharap. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Posibleng magkaroon ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng Multilateral Patrol sa West Philippine Sea o WPS kasama ang mga kaalyadong bansa. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., bukod pa ito sa bilateral joint exercises at mga operasyon ng AFP kasama ang ibang mga kaalyado. Paglilinaw ni Bronner, wala pang plano ngunit patuloy ang pakikipag-ugnayan ng militar sa ibang kaalyado ng Pilipinas dahil maraming nagpapahayag ng kagustuhan na magsagawa ng joint maritime at air patrol kasama ang tropa. Iginiit ni Bronner na hindi ito madali tulad ng pamamangka, kaya dapat matiyak na lahat ay nasa ayos at kaligtasan pa rin ang una sa lahat. Anya, wala pang bilang kung ilang beses itong isasagawa, ngunit binigyang diin ni Bronner na mangyayari ito sa hinaharap. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Delegasyon ng Royal Malaysian Navy o RMN dumating sa bansa para sa isang goodwill visit. Tampok sa 4 na araw na pagbisita ang gagawing pakikipagpulong sa mga opisyal ng Philippine Navy at courtesy call ng commander ng RMN Eastern Fleet sa liderato ng Philippine Navy. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Dumating kahapon sa Subic Bay Freeport Zone sa Zambales ang delegasyon ng Royal Malaysian Navy sakay ng Offshore Patrol Vessel KD Kedah at Fast Patrol Craft KD Todak para sa isang goodwill visit. Ang delegasyon ng Royal Malaysian Navy ay malugod na sinalubong ng Philippine Navy delegates sa pangunguna ni Commander Adoni Arumin. Kasama din sa welcoming delegation sina Malaysian Defense Attaché Colonel Ahmad Jafri bin Ahmad Zulyaday at Assistant Defense Attaché Lieutenant Commander Yuz Laizat bin Muhammad Yunus. Ang 4 na araw na pagbisita ay katatampukan ng mga pakipagpulong sa mga opisyal ng Philippine Navy, kabilang ang courtesy call ni Royal Malaysian Navy Eastern Fleet Commander Vice Admiral Dato Palawan Haj Muhammad Ruzelme sa liderato ng Philippine Navy. Magkakaroon din ng shipboard tour exchange, reciprocal reception at passing exercise. Layo ng pagbisita ang pagpapatatag ng matagal ng ugnayan ng Pilipinas at Malaysia para lalong mapalakas ang maritime security and cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Ikinatuwa ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapalaya sa Overseas Filipino Worker o OFW sa Israel na si Gilinor Jimmy Pacheco na kabilang sa mahigit 200 dinukot ng militanteng grupong Hamas. Sa isang pahayag, sinabi ni Migrant Workers
Officer in Charge Hans Leo Kakdak na lubos itong nagagalak sa pagkakalaya ni Pacheco. Si Pacheco ay 5 taon na nagtrabaho sa Israel bilang isang caregiver. Ayon kay Kakdak, batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., bibigyan ng kalinga at tulong ang pamilya ng OFW dito sa Pilipinas habang nasa Gaza pa si Pacheco. Dagdag ni Kakdak, lubos ang kasiyahan ng asawa ni Pacheco sa balita na pinalaya na ito ng Hamas. Nagpasalamat ang DMW sa Department of Foreign Affairs, pamahalaan ng Qatar at iba pang gobyerno na tumulong sa pagpapalaya kay Pacheco. Tiniyak ni Kakdak na may matatanggap pang tulong si Pacheco mula DMW, OWA at iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng tulong pinansyal at pangkabuhayan kapag umuwi na ito sa Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tatanggap ang Overseas Filipino Worker o OFW na si Jimmy Pacheco ng mga benepisyo mula sa gobyerno ng Israel. Si Pacheco ang pinalayang bihag na Pilipino ng militanteng grupo ng Palestino na Hamas. Ito ang naging pahayag ni Philippine Ambassador to Israel, Pedro Lailo Jr., kaugnay sa pinalayang caregiver na si Gilenor Jimmy Pacheco ng militanteng grupo. Ayon kay Ambassador Lailo, tatanggap si Pacheco at pamilya nito ng habang buhay na Social Security benefits at regular stipends mula sa pamahalaan ng Israel. Kabilang si Pacheco sa unang batch ng hostages na pinalaya ng Hamas sa gitna ng pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Hamas at Israeli forces. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang pagsisikap ng Department of Foreign Affairs kasama ang Israel at iba pang bansa sa paghanap kay Overseas Filipino Worker o OFW Noraline Babadilla na nawala matapos umatake ang Hamas. Maging ang pinalayang Overseas Filipino Worker o OFW na si Jimmy Pacheco ay wala ring ideya sa kinaroroonan ng ilan pang mga bihag na OFW. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, sa pagkakaalam ni Pacheco, wala siyang kasamang ibang hostage. Gayunman, umaasa si De Vega na matatagpuan pa rin ang iba pang bihag sa tulong ng panalangin. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nakalaya na ang 2 Filipino seafarers na binihag sa isang hijacking sa Gulf of Aden. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, iniulat ng US Naval Institute o USNI na gapi ng United States Naval Forces ang pagtangkang hijacking ng mga armadong grupo sa chemical tanker MV Central Park. Agad na sinuri ng DMW ang records ng mga Pilipinong seamen at nakipag-ugnayan sa licensed manning agency ng barko at hiningi ang buong detalye ng insidente. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga pamilya at kaanak ng 2 Pilipinong seafarers. Hiningi ng DMW ang tulong ng Department of Foreign Affairs at iba pang international maritime and shipping industry partners para matiyak ang kaligtasan ng Pilipinong seafarers sa nasabing lugar. Sa ulat ng USNI, nakatanggap ito ng distress call mula MV Central Park at sinabing inatake ng 5 armadong lalaki na nagtangkang kontrolin ang barko na pag-aari ng isang negosyanteng Israeli. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Bureau of Plant and Industry o BPI inirerebisa ang mga inisyong import permit sa bigas kasunod ng ulat na malaking bilang pa ng imported na bigas ang hindi dumarating sa bansa. Una nang nagbabala si Agriculture Secretary Kiko Laurel Jr. na kakansilahin ang import clearances kung hindi papasok sa bansa ang mga inangkat na bigas sa loob ng 1 buwan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nagsasagawa na ng review ang Bureau of Plant Industry o BPI sa mga inisyo nitong import permit sa bigas. Kasunod itong napaulat na malaking bilang pa ng imported na bigas ang hindi dumadating sa bansa. Ayon kay BPI Director Glenn Panganiban, regular na nire-review nila ang mga aplikasyon ng mga importer upang masiguro na nagagamit ito ng tama. Pinagpapaliwanag din anya nila ang mga importer sakaling mabigo sa kanilang obligasyon. Una na rin nagbabala si DA Secretary Kiko Laurel Jr. na kakansilahin ang import clearances kung hindi papasok sa bansa ang mga inangkat na bigas sa loob ng 1 buwan. As of November 16, umabot na sa 2.94 milyong metriko tonelada ang rice imports ng Pilipinas. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang paghatid ng tulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga nasalanta ng matinding pagbaha sa Northern at Eastern Samar. Ayon sa MMDA, umabot na sa mahigit 6,000 galon ng malinis na tubig na magagamit pang luto at inumin ang naipamahagi ng ahensya sa mga pamilya sa mga apektadong lugar habang hinihintay pa ang resulta ng water test doon. Kabilang sa mga naserbisyohan ang munisipalidad ng Mondragon sa Barangay Bagasbas, San Roque sa Barangay Pagsanhan, munisipalidad ng Lope de Vega sa Barangay Poblasyon, munisipalidad ng Katarman sa Barangay Hinatad at Barangay Tinuwaran. Matatandaang ipinadala ng MMDA ang mga tauhan nito mula sa Public Safety Division at Road Emergency Group noong Nobyembre 24. Alinsunod na rin ito sa atas ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na tulungan ang mga nasalanta ng pagbaha dahil sa shear line sa mga nabanggit na mga lalawigan. Bitbit ng humanitarian contingent ang nasa 60 units ng solar-powered water purification system na makakalikha ng 180 galon ng inuming tubig kada oras. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa publiko laban sa online shopping scam, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang paalala ay ginawa ng PNP makaraang lumabas sa pag-aaral ng Asia Scam Report 2023 na may pinakamataas na kaso ng online shopping scam ang Pilipinas sa buong Asia. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, dapat maging mapanuri sa mga bibisitahing online store. Una nang ikinabahala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang tumataas na kaso ng online shopping scam, lalo na sa panahong ito na marami nang nakakatanggap ng mga bonus. Dahil dito sinabi ni Fajardo na dapat suriing mabuti kung lehitimo ang online shopping store na pupuntahan at suriin ang mga komento ng mga bumili bago umorder. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 17 negosyante nagpasa ng aplikasyon para sa pagbebenta ng paputok sa Lawag City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag.
Di mabati bilang dagiti nag-aplikar ti permit para iti paraglako ti paputok indoro bulan ti Disyembre dito'y Siyudad Tilawag. Segon kini Miss Antoinette Bareng, mangitadaulo iti Business Permit and Licensing Office dito'y Siyudad Tilawag sa nga pulukit pitulaeng dagiti nag-aplikar ang negosyante itatawen 2023. Kunana nga ititawen 2022 ket sa nga pulukit siyam dagiti nag-aplikar nga aglako iti paputok iti sirok tirangtay dito'y Siyudad Tilawag. Nupay kasta, saan pa'y ang aprobaran dagiti aplikasyon dagiti sa kapulukit pito nga agnegnegosyo iti paputok. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilaga para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Philippine Coast Guard nanguna sa medical, dental at veterinary missions sa Santo Tomas, La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nabalagi ti panangisain ka ti Coast Guard District Northwestern Luzon, ken ti Coast Guard Auxiliary District Northwestern Luzon, ti Medical Dental ken Veterinary Mission sa Jay Santo Tomas Municipal Seaport, Damurti, Santo Tomas, La Union, Ilian Palabas, a Biyernes. Agdagop iti sang agasot inamapulo nga indigent individuals, tinaikan ti libre medical check-up ken agas, ken talupulo ket maysa para iti dental check-up. Kanayunan na walupulo ket maysa nga aso ken pusa tinabakunahan ken naikan ti vitamina, kastamot ken ti agas morga. Panggap tinasao nga aktibidad nga itandudo ti panagtitinulong ti Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary, local government units, non-government organizations ken dagiti umili ti munisipyo ti Santo Tomas. Nakikaduam ti Coast Guard Dental Station Northwestern Luzon, iti nasao nga humanitarian initiative, kastamot ten dagiti personnel manipod iti na dumaduma unit ti Coast Guard ditoy makinamyanan alaod ti Luzon, ken dagiti opisyalis ti barangay. Agyamyaman unay dagiti nang idaulo iti panagreget dagiti amin a dedikado nga individual nakipiset ka ng aramid na balaygi tinadakamat a misyon. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Borongan, payout para sa social pension ng mga indigent senior citizens sa Sulat, Eastern Samar, umarangkada na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Inabot ang 1,534 nga mga eligible senior citizens sa bungton Sulat ang nakakarawat hanira social pension didagin dumara nga payout ipinaagihan transfer fund para ang second semester yan nga tuig 2023. Gindumara ini hanto no weekend palibot ang mga barangay sa Sulat. Ana payout inahimog susubay ito Republic Act 11916 o ang Social Pension for Indigent Seniors Act. Inin kadugangan nga bulighan gobyerno para ang mga kategorangan nga may panuyo nga makabulig hapira nga ira adlaw nga paginginhanglan, sugadhan bitamina, medisina ngan iba pa. Gindumaran payout na sabi nga bungto hapaungunahan lokal nga buhatanhan Sulat, Kabakyang and Municipal Social Welfare Development Office nganhan Municipal Treasurer's Office. Dakan pasasalamat ang mga senior citizens nga dan mga buhatan nga nagpapaluyo hini nga nasabi nga distribusyon. Tikang didiha syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Payout ng mga financial assistance sa District 2 ng Southern Leyte hanggang Nobyembre 29 hanggang 30 ngayon 2023 na lamang. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza.
Duha na lamang kaadlaw ang nahibiling payout sa mga ayuda sa DSWD o sa District Office ni Congressman Cuco Yap na sayran sa Radyo Pilipinas nga sa Pitsa 29 ug 30 mao na ang last payout ni tuig 2023. Nanawagan karon si Mr. Mans Shervo, ang district officer sa opisina ni Congressman Yap, nga kadtong dili makadawat karong 2023 dili lamang mabalaka kay andam na ang budget for 2024. Ang payout sa AX, SOPWA, medical assistance o tanang ayuda kasamtangan unang ihunong tungod kay mag-liquidate pa ang DSWD o district office ni Congressman Yap kung pila na kamilyon ang ilang nahatag karon tuiga. Kay dumduman nga gipahayag ni Congressman Yap nga adunay duha ka proyekto ang gitanyag kanilang mga magbabalaod, adunay hard project o soft project. Gipili ni Yap ang soft project aron direktang madawat kini sa mga katawhan. Ang financial nga tabang gikan sa gobyerno sumala pa sa mga taga-distrikto unang higayon nga kini ilang nasinati tungod sa magbabalaod. Gikan diri sa Sogod, Southern Leyte, kini si Gemma Destriza, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gemma, mula dyan sa Sogod at kabuuan na ulat naman po yan mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, mahigit 400 na pamilya at mag-aaral tumanggap ng cash assistance sa pamamagitan ng AICS program sa Cagayan de Oro City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Malipayon ang 2,000 ka mga kabos nga pamilya sa Cagayan de Oro human midawat og cash assistance nga bubalor ngadto sa 3,000 lakip na ang 2,000 ka mga estudyante gikan sa University of Science and Technology of Southern Philippines o USTP. Kinsa midawat usab og cash assistance nga bubalor ngadto sa 5,000 gikan sa Department of Social Welfare and Development ato sa gipahigayon na Assistance to Individual in Crisis Situation kon AICS payout. Ubos kana sa inisyatiba ni Senator Emmy Marcos diha sa USTP gym niining syudad. Bag-uhay pa lamang ang pamilya gikan sa Barangay Bayabas, Bunbon, Carmen o Kauswagan kinsa gitambungan mismo kini ni Senator Emmy Marcos. Lakip na usab si CSW Community Social and Development Division Head nga mao si Joan Akraman ug USTP President Ambrosio B. Cultura II. Ang kalihukan himong posible pinaagi sa tabang sa personahe sa DSWD-10, CSWD, USTP o kapulisan. Tumong sa mong payout na mahatagan sa gagmayng hinabang ang mga low-income families, ilabi na kadtong mga estudyante. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini si Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tessa, mula sa Cagayan de Oro. Pero pagtatama natin, hindi po 400, 4,000. Mahigit 4,000 pamilya at mag-aaral. Dumako naman tayo ngayon sa Zamboanga. Selebrasyon ng Mindanao Week of Peace sa Zamboanga magsisimula sa Huwebes, Nobyembre at 30. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Ay conduci al Zamboanga Basilan Integrated Development Alliance o Zabida el grand opening program del Mindanao Week of Peace na Paseo Dalman na Ciudad de Zamboanga sa Huwebes, Nobyembre 30. ¿Cuántos actividades ella para el Zabida para la celebración es el Young Peace Weavers y el Peace Weavers Awards, 2 días para la Peace Forum donde discutí el anti-violence against women y el celebración de International Human Rights Day. Ta esperanza también que miles de estudiantes y maestra, desde privado y pública escuela, sector de seguridad y mga empleyado de gobierno, religious leaders y miembros de mga civil society organizations sa atender na misyon ng celebrasyon. Ta-suporta con esta celebración del Ordinance No. 552 del Gobierno Local de Zamboanga, donde ta declara el fin del mes de noviembre hasta primer miércoles de diciembre cada año como celebración del Mindanao Week of Peace sa syudad. Desde aquí Ciudad de Zamboanga, esa si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Justin, mula sa Zamboanga. At yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Dapat ipagpatuloy ng pamahalaan ang pamamahagi ng subsidiya sa mga mahihirap na Pilipino. Ito ang naging pahayag ng National Economic and Development Authority o NEDA sa kabila ng gumagandang inflation rate ng bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, sa ganitong paraan aniya ay maaabot pa rin ng bansa ang target nito na ibsan ang hirap na dinaranas ng publiko. Umaasa si Balisacan na sa pagsapit ng taong 2028, makakamit ng Pilipinas ang single-digit poverty rate. Una nang sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pinag-aaralan na nito kung paano pa mapapalawak ang kanilang cash transfer programs. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, plano ng Department of Agriculture o DA na palakasin pa ang produksyon ng niyog sa bansa sa pamagitan ng malawakang pagtatanim. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., malaking pakinabang sa mga coconut farmer ang paglago ng produksyon at mapalakas pa ang export ng agricultural products sa ibang bansa. Aniya, kailangan ng bansa ngayon na mapalakas ang produksyon at pagpaparami ng coconut hybrids at iba pang kauri nito. Sinabi pa ng kalihim na ang Pilipinas ang pinakamalaking producer ng niyog, kasunod ang Indonesia na top exporter sa buong mundo. Aabot sa 3.5 milyon ang nagtatanim at nag-aalaga ng niyog sa buong bansa. Ang Pilipinas ay mayroong 3.6 na milyong ektarya ng coconut plantation. Kabilang sa mga top export na produkto na galing sa niyog ay ang crude at refined coconut oil, desiccated coconut, copra meat at coconut water. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, naglaan naman ang Senate Committee on Finance ng mahigit 50 milyong piso sa pondo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa accreditation ng mahigit 11,000 dagdag na assessors ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Tinanggap ng Senate Committee on Finance ang panukalang ito na layong suportahan ang pagpapatupad ng libreng assessment at certification ng 420,967 na grade 12 students na kumukuha ng Technical Vocational Livelihood o TVL track. Sa ilalim ng panukala ni Gatchalian, magiging triple ang assessment capacity ng TESDA sa 19,389 mula 7,551 sa pagwawakas ng 2024. Sapat na aniya ito para ipatupad ang assessment ng mga mag-aaral ng senior high school para sa kanilang National Certifications o NC. Noon pa man ay sinusulong na ng senador ang assessment at certification ng mga mag-aaral sa senior high school sa TVL track upang makatulong sa paghahanap nila ng magandang trabaho. Aniya, bagamat malaking tulong ang certification para sa mga senior high school graduates na naghahanap ng trabaho, iniulat ng Department of Education o DepEd na hindi lahat ng mga mag-aaral ay kayang magbayad ng assessment at certification. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service.
Ito si Steph Vicente, muli magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Pinalawig ng TNT Triple Giga ang kanilang pamumuno sa Philippine Basketball Association o PBA 3-on-3 Lunes ng gabi kung saan tinalo nila ang Meralco sa Grand Finals ng Second Conference na ginanap sa Ayala Malls Glorieta. Naipasok ni Almon Vosotros ang pinakaimportanteng puntos ng laro para igiya ang TNT sa pahirapang 21-20 overtime panalo laban sa Bolts para ibigay sa kanila ang isa na namang korona sa komperensya. Dahil sa panalo, nakobra ng Triple Giga ang 750,000 premyo. Samantala, nakuha ng Pioneer Elastoseal ang bronze medal pagkatapos nilang ungusan ang Cavitex 16-15. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Susubukan ng Mapua at Lyceum na dispatchahin ang kani-kanilang kalaban para magkaroon ng pagkakataon na magharap sa finals ng Season 99 Championship na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Kapwa ang Cardinals at Pirates ay may twice-to-beat incentive sa Final Four ng NCAA pagkatapos tumapos ng nasa top 2 spots ng elimination round. Makakatapat ng Cardinals ang College of St. Benilde habang makakaharap ng Pirates ang San Beda ngayong Martes ng hapon. Kailangan lamang manalo ng isang beses ang Mapua at Lyceum para makapasok sa best of 3 finals. Layunin ng Cardinals na makapasok sa finals sa ikalawang pagkakataon sa nakalipas na 3 taon para sa hangaring makuha ang titulo na 32 taon na nilang hindi nahahawakan. Ang huling korona ng Mapua ay noon pang 1991. Para naman sa Lyceum, hanap nila ang ikatlong finals appearance. Balak naman ng San Beda at Benilde na maipuwersa sa isang do or die sa Biyernes kaya ibibigay nila ang lahat para ma-extend ang labanan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mistulang championships na ang makikitang laban ngayong Martes sa pagpapatuloy ng Premier Volleyball League o PVL Second All-Filipino Conference na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City. Magtutuos ang defending champion Creamline at Cherry Tigo sa main game sa gabi pagkatapos ang labanan ng Farm Fresh laban sa Galleries at ang Choco Mucho kontra Garflor. Sigurado ng pasok sa semifinals ang Cool Smashers sa malinis nitong record na 8-0 at gayon din ang Crossovers na may 8-1 marka. Subalit wala sa kanila ang balak magpakampante dahil nais nilang maging daan ito para sa magandang panimula sa Final Four. Sinabi naman ni Creamline Team Captain Eliza Valdez na marami pa ring dapat ayusin sa kanilang tropa. Makakasama ni Valdez sa atake sina Michelle Gumabaw, Gemma Galanza at Tots Carlos habang susuporta sina middle blockers Risa Sato at Janet Panaga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangaralan ng De La Salle University ang mga nakalipas na kampyon ng UAAP Men's Basketball sa pamamagitan ng pamamahagi sa mga miyembro ng 1998, 1999, 2000,
2001 at 2016 champions ng championship rings. Ang kaganapan na pinangunahan ng mga dating Green Archers na sina Francis Zamora, Don Aliado, Renren Ritualo, Mon Jose at Dominic Uy ay umaasa na mabigyan ng inspirasyon ang mga kasalukuyang players mula sa mga nakaraan. Nagbigay din ng ambag ang mga nakaraang team managers ng koponan na sina Terry Capistrano, Rafi Villavicencio at Johnny Valdez. Ayon kay Zamora na ngayon mayor na ng San Juan City, gusto niyang makuha muli ng Lasal ang kampyonato na kasama siya sa 1999 championship team noon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng singsing ang Lasal. Nagpaabot din sila ng mga championship rings noong 2007 at 2013 squads na tinalo ang University of the East at University of Santo Tomas. Ginawa ng Suarez Brothers ang mga singsing. Meron itong berdeng bato sa gitna, may katagang animo sa isang gilid, habang ang logo ng Lasal sa ilalim at ang taon ng championship sa kabila. Ang pangalan ng player ay naka-engrave sa loob ng singsing. Sa pangunguna ng leading most valuable player candidate na si Kevin Kiambao, Evan Nel, Mark Nonoy at Mike Phillips, sisimulan ng Lasal ang kanilang Best of 3 Championship Series laban sa University of the Philippines Fighting Maroons sa Miyerkules na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ating balitang pampalakasan, samantala antabayanan naman po ang ating showbiz balita, ihatid sa atin ating kasama na si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. So ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito marami ang natuwa na tila natuldukan na ang mahigit isang taong alitan sa pagitan ng kapuso actress na si Bea Alonzo at ng talent manager columnist na si Lolit Solis. Nag-cruise ang landas ang dalawa sa birthday celebration ng CEO ng isang beauty clinic na si Rhea Tan noong November 25. Sa harap ng media, inamin ni Lolit ang pagkakamaling nagawa niya at humingi siya ng tawad kay Bea. Kaugnay nito kaugnay ito ng mga social media posts ni Lolit nung nakaraang taon kung saan binira niya ng husto si Bea at karamihan ay mga personal na pang-iinsulto. At inamin ng actress na hindi niya inaasahan ang pangyayaring yon na paghingi ng sorry sa kanya ni Lolit. Ang pag-amin ni Bea, quote-unquote, hindi ko pa siya napaprocess kasi kanina lang nangyari tapos nandun kayong lahat kanina. Ipinunta din ni Bea ang pagkakaroon nga ng accountability ni Manay Lolit at ang kanyang paghingi ng tawad sa actress sa harap ng media people. Ayon pa sa actress, unang beses pa lang daw niya nakilala sa personal itong si Lolit and never pa daw niya itong na-meet sa personal din. Eto mga kachismis, nagsimula ang galit ni Lolit kay Bea ng ipatanggal si Lolit o ipatanggal siya umano ng actress si Lolit sa guest list ng media na iimbitahan sa press con na i-endorse nito sanang beauty brand noong March 2022. Mula Abril hanggang Oktubre ay sunod-sunod ang pambabatikos at pambabatikos sa karera, sa personal na buhay at sa
itsura ng aktres at ibinahagi ni Loli sa kanyang at ang lahat ng ito ay kanyang ibinahagi sa kanyang social media account. And matagal nang tahimik ang kampo ni Bea tungkol dyan. Hanggang noong October 10 ay nagbigay nga ng exclusive na panayam si Shirley Kwan, ang manager ni Bea, upang ipagtanggol ang kanyang alaga. And samantala, medyo pag-amin pa ni Bea, medyo speechless daw siya sa lahat ng kaganapan. Kaya hindi daw to inasahan ng actress. O di ba parang nagkaayos na sila after all ng lahat ng kaguluhan. And samantala magtatambal muli sa isang pelikula ang tambalang Josh Lia na binubuo ni na Joshua Garcia at Julia Barreto. At ito ay sa magiging direksyon ng box office director na si Cathy Garcia Sampana. And wala pang titulo ang reunion movie ng Love Team, pero marami na ang nag-aabang kung ano ang magiging title nito. And unang nagtambal sa telebisyon at gumawa ng pelikula at naghiwalay bilang magkasintahan, pero ngayon ay magkakaroon na ulit sila ng comeback film under Star Cinema. And ang huling Josh Lia movie ay ang zombie thriller na Block C na ipinalabas sa sinihan noong January 2020. And bilang closure sa kanilang mga pinagdadaanan as Love Team, nag-reunite sila sa isang music video ng ni Moira na Paubaya na nag-premiere sa YouTube channel ni Moira noong February 14, 2021 na meron lang namang 38.5 million views. And ito pa mga kachismis, tila naghahanda na ang celebrity couple na sina Shaira Diaz at Edgar Allan Guzman para sa kanilang pag-iisang dibdib. And ito at 10 years na magkarelasyon ang magjowa, at kahit nga hindi pa sila engaged ay talaga pinag-uusapan na nila ni EA o ni Edgar Allan ang kasal at pagbuo ng sarili ng pamilya. And isang bonggang church wedding ang naiisip ni na Shaira at EA dahil nais sila magiging memorable ito. Hindi lamang para sa kanila kundi sa mga taong naging bahagi ng kanilang buhay bukod pa sa kanilang pamilya. And ayon kay Shaira, quote unquote, well, si Edgar gusto niya yung medyo grand, hindi naman super pero medyo lang. Parang once in a lifetime lang naman siya mangyari, at yun na rin ang pinaka-gift namin sa isa't isa, yung wedding. Kasi ang tagal naming magkasama, ang tagal naming nagmamahalan just to celebrate. Alam mo yun, parang sigurado naman okay lang na medyo grand kahit paano. And tungkol naman sa target age ng pag-aasawa, wala naman daw definite age para lumagay sa tahimik ayon kay Shaira. Walang ay teka lang, may project ako, ayoko ng ganun, gusto ko mag-focus na lang kay Edgar. Yan yung pagbabahagi pa ni Shaira. And alam din kasi nila na hindi pang habang buhay ang showbiz, quote unquote, kasi naniniwala ako na hindi naman forever yon. Maraming dumarating, maraming bago, marami ding talented, and nakikita ko na hindi din ako masyadong magtatagal dito. And eto pa ano nga ba ang sikreto ni EA at Shaira at tumagal pa ng isang dekada ang kanilang relasyon? Ang tugon dyan ni Shaira, quote and quote, siguro na lang po talaga pagkakaroon ng open communication. Nandyan yung trust, love, and yung communication, yung pagiging open, yung honesty din, and yung pagiging understanding ng bawat isa. Kasi kung marami na din kaming ups and downs, ni EA nasubok na din kami, pero dahil gusto namin. And eto pa, paglalahad pa ni Shaira, we choose to stay, we choose to be in love with each other, kaya po siguro nagtagal din kami ng ganito. Kasi kahit may mga flaws yung bawat isa, tanggap namin yung isa't isa. And konting trivia lang mga ka-chismis, napapanood ngayon sa GMA Telebabad ang Lovers Liars na pinagbibidahan ni na Claudine Barreto. Bukod kay Shaira, ka-join din sa serye sina Lian Valentin, Kim Sontan, Christian Vasquez, Michelle Vito, Rob Gomez, Polo Rovales at Yasser Marta. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa akin mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Samantala, bago tayo magpaalam sa ating programa, ngayong araw na ito, muli nais namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page. I-follow, like at share na rin po. Narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga ating executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.